Hi, magandang araw po muli sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan na po natin kung ano naman po ang makikita natin sa second reading of the day today. Yan. Okay. Kailangan balasado lang po. Kamusta po kayong lahat? I hope na napanood nyo na po ang first reading of the day po natin ngayong araw na ito. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, tingnan po natin ito. Huwag niyo pong i-skip to. Dito po tayo kumukuha ng koneksyon sa inyong lahat. Okay? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Panic. Sa nakikita ko po, mayroong nagpapanik na tao ngayong mga oras na ito, no? Nararamdaman po niya ang pagkawala ng nyo sa isa't isa, sa buhay ng isa't isa. Kaya po meron akong nakikitang pagpapanik dito, no? Sa nakikita ko po, hindi lang po siya makalapit because of too much pride, no? Pinaparusahan po siya ngayon ng kanyang ego and pride, no? Kung ito po ay kanyang pinapahalagahan, yung kanyang ego and pride, ito din po ang nagpapabagsak sa kanya sa ngayon, ano? Kung akala mo po na itong taong ay matigas, sobrang matigas po ito, pero I tell you po, no, na sa lahat po ng nangyayari sa kanya ngayon, ito pong tao na to ay sobra po talagang ma-pride, no? Pero ito rin pong pride niya ang magdadala sa kanya sa sobrang kalungkutan at sa sobrang hindi niya po maintindihan talaga, no? Talagang lungkot na lungkot din po ang taong ito, no? Parang gusto niya po ay siya pa yung may authority sa inyong dalawa, may control sa inyong dalawa, pero sad to say po, no, alam niya po na nanlamig ka na rin sa kanya kahit papano. Alam niya po na kahit mahal mo siya noon, ikaw po ay unti-unting nag-move forward sa buhay mo. There is this failure, no?
Meron po ako nakikita ditong failure and defeat, no? Talagang pagkatalo, no? Alam niya po sa sarili niya na sa ginawa niya sa iyo, nakakaramdam na po siya ngayon ng pagkatalo. Nakakaramdam na po siya ng too much insecurity at takot, panic, no? Nagpapanik po talaga ito sa mga oras na ito. Ayan, exhausted and fatigue, no? Over-fatigue na po ang isip nito, puso nito, at ang kanyang mental, emotional, financial, talagang draining po, no? Nakikita ko po na exhausted na po siya when it comes to mental, emotional, physical, yes, and financial po, pinaka, no? Talagang drain na drain po ang taong ito. There is this deception and manipulation. Minamanipulate niya po lahat, no? Minamanipulate niya po lahat. Napapagod na rin po ito, no? At sa nakikita ko ay talagang kahit sarili niya po ay minamanipulate niya. Bakit? Gusto niya pong ipakita sa sarili niya na siya po ay hindi natitinag, na siya po ay maayos pa rin, at siya po ay talagang panalo pa rin, no? Pero at the end of the day, pag mag-isa na lang siya, alam niya po na sa nangyari sa inyong dalawa, siya po ang talo, no? Siya po ang talo, no? Meron po ako nakikita ditong resentment, gusto niya humingi ng tawad, forgiveness, and desire to reconcile, pero hindi niya po magawa. Why? Because of excess pride, because of excess ego, no? Yung kayabangan po, hindi niya po ma-let go, hindi niya po mawala-wala. Ayan, no? Ina-isolate na lang po niya yung sarili niya para po hindi siya mahalata ng mga tao sa paligid niya, no? Hindi niya po alam, pero sa totoo lang, sinasabi ko po sa inyo na pagod na rin po ang taong ito sa lahat, no? Sa nakikita ko po dito, meron po siyang emptiness. Lagi ko po ito nabubunot ngayon, ha. Itong emptiness, I think sa first reading of the day, nabunot ko rin po ito. May emptiness din po siya and emotional loss. Talagang matindi po ang pinagdadaanan nitong taong to. At sa nakikita ko po ay may depression po siya na kinakaharap, no? Ito po ay laban ng kanyang sarili sa kanyang sarili, no? Meron po siyang depression, at talagang masasabi ko po sa inyo na talagang itong taong to ay nakakaramdam din po ng matinding dagok sa buhay niya. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, no, na may dagok po akong nararamdaman sa kanya dito, no? Na hindi po basta-basta yan mawawala. Yung dagok po na yan, talaga sinasabi ko po sa iyo, there will come a time na ito pong taong to marirealize niyang maling-mali po ang ginawa niya sa iyo, no? Maling-mali po, at talagang babalikan po siya ng tadhana dahil dito, no? Sabi ko nga po sa inyo, hindi man po ito umamin sa inyo, pero technically alam niya po sa sarili niya kung ano po ang nangyari sa kanya. Na take advantage po ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo, ang pagmamalasakit mo, no? Pero wag ka pong mag-alala, dahil sa pinili niyang freedom, nag-explore siya ng mga bagay-bagay. Siya rin po ang makaka-realize ng mga kamalian niya. Siya rin po ang makaka-realize na hindi po tama ang kanyang ginawa, no? Na siya din po ang makaka-realize na sooner or later, babalik po talaga sa kanya lahat ng pagre-rebelding ginawa niya sa iyo, no? Lahat po yan ay babalikan siya, at talagang marirealize niya na pagsira niya sa inyong pamilya ang naging pinakamalaking kasalanan na nagawa niya sa buhay niya. Yan po ang nakikita ko, no? Lahat po ay false success, living beyond means. Hindi po, wala pong katotohanan yan, ano? Na minahal ka po nito, ngayon pinapakita niya sa iyong wala ka na sa kanya. Hindi po totoo yan. Naiisip at naiisip ka pa rin po niya. Wala pa pong direksyon, no? No direction. Very unpredictable, no?
hindi niya po masabi kung ano po ang direksyon ng buhay niya kasi mismong siya po ay hindi niya po alam kung saan papatungo itong nangyayaring choice na pinili niya, no? Yung kanya pong pinili, no, hindi niya po alam kung ano ang mangyayari. Very confused ang taong ito, wala po siyang right choice, no? Very confused siya at sasabihin ko po sa iyong nahihirapan po siya, no? There is this lack of resources. Unstable siya not only sa financials but sa mental, emotional, hindi rin po siya stable, no? Talagang pagod na pagod po siya sa mga nangyayari sa kanya sa ngayon. Yan po minsan yung mahirap, no? Yung akala mo okay na okay ka sa mga choices in life, no? Hindi mo alam, pagsisisihan mo pala yan, ano? Dahil sa nangyari sa'yo, na disorganized po siya, na overwhelmed na po siya, hindi niya na po alam ang gagawin niya, no? Now, he has resentment and desire to reconcile. Sabi ko nga po sa'yo, may desire po itong taong tong bumalik sa'yo, no? Hindi niya lang po alam saan, paano magsisimula, saan siya magsisimula sa'yo. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa'yo, hindi niya alam kung kaya mo pa siyang patawarin. Frustrated na siya, o nararamdaman mo ba yung bigat niya, no? Yung bigat ng ginawa niya sa'yo, no? Talagang iba, kakaiba. Hindi, kahit siya mismo ay nahirapan, kahit siya mismo ay hindi siya makagalaw. Yan nga, as a matter of fact, for your last card, lack of initiative, no? Meaning si Hangman, hindi siya makagawa, hindi siya makagawa ng moves, hindi niya alam kung paano siya gagawa, saan siya magsisimula, hindi niya po alam paano at ano ang mukhang ihaharap niya sa'yo. Ayan po ang nakikita ko. So that's it for your first yan po ang second reading of the day. Wala talaga siyang mukhang maiharap sa'yo. Talagang hindi niya kayang bumaba, no? Hindi niya po kayang bumaba, pero no, dahil yan po din ang nagpapahirap sa kanya, no? Yung hindi niya kayang ibaba yung kanyang too much pride, too much ego, yan din po ang nagpapabigat sa kanya sa araw-araw, no? Mahirap po talaga, yan po ang nagpapahirap sa kanya, at hanggang hindi niya po yan aayusin, sinasabi ko sa inyo, there will have a very, very parang nakakapagod, no? Nakakapagod na sitwasyon. Okay? So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko din kung ano po ang mga nasa sa loobin nyo. Okay? God bless you all. And sabi ko nga po sa inyo, for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly. Elena, nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako mako-contact. That's my only official and legit FB account. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. And sa aking mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Wag na wag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik. Kahit nasang lupalo pa po ako ng daigdig, ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Yan. And please, thank you for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Please, wag naman po kayong mag-skip ng ads. Tapusin nyo po ang video simula sa una hanggang sa huli kasama po ang ating mga ads. And of course, ang lagi ko pong bilin sa inyo is to live one day at a time. Wag nyo muna pong isipin ang mga okasyon na darating sa buhay nyo. Just live for today. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, and one day, marirealize nyong nakasurvive na palo po kayo without your knowledge. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself
from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Magbabalik po ako for another set of reading. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye!